Hello sa inyong lahat. Ako si Aina. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na pera ang pinakamahalaga sa lahat at magiging mataas lang ang tingin sa iyo ng iba kung mayaman ka. Ganito rin ang pananaw noon ng bida sa kwentong ibabahagi ko ngayon. Matapos mag-asawa, malamig ang pakikitungo sa kanya ng kanyang binan dahil sa pinansyal na paghihirap. Para mapatunayan ang sarili niya, nagpakapagod siya ng husto sa pagtatrabaho para kumita ng pera. Nagtitiis at nagpupursige kahit na naaapektuhan na ang kalusugan niya. Gayunpaman, biglang nagkasakit ang mister niya at naospital ito at nakaranas ng matinding pagbagsak ang karera niya. Dahil sunod-sunod na dumating ang mga dagok, nawalan siya ng direksyon. Ano ba ang saysay ng pagpapakahirap na kumita ng pera sa lahat ng nagdaang taon? Magdadala ba talaga ng kaligayahan ang pagkakaroon ng saganang pagkain at pananamit at ang pagkamit ng tagumpay at kayamanan? Ano ba dapat ang hangarin ng isang tao sa buhay? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay natagpuan niya ang mga sagot. Sabay-sabay nating basahin ang karanasan niya. Noong bata ako, nagtrabaho ang tatay ko sa isang opisina ng gobyerno sa bayan at may patahian naman ang nanay ko. Medyo may kaya ang pamilya namin para sa lugar namin noon. Bumibisita man ako sa mga kamag-anak o sa mga kaklase ko, lahat sila ay tumitingin sa akin ng may inggit. At tuwing bagong taon ng mga Tsino at sa mga kapistahan, pumupunta ang lahat ng kamag-anak namin sa bahay. Narinig kong nagchichismisan ang mga kapamilya ko. Sa panahon ngayon, napaka-materialistiko na ng mga tao. Pumupunta lang sila sa bahay natin dahil medyo nakakaangat tayo. Kung sobrang hirap natin na wala na tayong makain, walang pupunta rito. Sabi nga sa kasabihan, iginagalang ng mga tao ang may pag-aari habang kinakagat ng mga aso ang mga pangit. At kapag mahirap ka sa lungsod, walang pumapansin sa iyo. Pero kapag mayaman ka sa kabundukan, may mga kamag-anak kang lilitaw na hindi mo alam na mayroon ka. Lubos din akong sumang-ayon sa pananaw na ito. At pakiramdam ko, sa pamamagitan lang ng yaman ka hahangaan at titingalain ng iba. Pagkatapos kong ikasal, katamtaman lang ang pera ng aming pamilya. Habang ang pamilya ng hipag kong panganay ay may negosyo at mas maganda ang lagay ng buhay nila kaysa sa amin. Madalas sabihin ng biyenan kong babae, tingnan mo kung gaano kagaling ang hipag mo at ang asawa niya. Kumikita sila ng malaking pera. Pero tingnan naman ninyo kayong dalawa. Halos wala kayong naiuuwing pera sa buong taon. Isang beses, kinakausap ng biyenan kong babae ang biyenan kong lalaki. Sabi niya, tingnan mo ang anak ni Matandang Lee na mula sa nayo natin. Umalis siya at kumita ng malaking pera sa loob lang ng ilang taon. Pagbalik niya, ipinaayos niya ang bahay ng tatay niya at bumili ng malaking LCD TV. Lahat ng suot at gamit nila ay bago. Ngayon, tingnan mo ang anak natin. Tayo pa ang gumagastos para sa anak niya. Dahil nasa bahay ang dalawang iyon, ilang kainan lang ay ubos na agad ang isang sako ng puting harina. Magmadali ka at magiling ka ng harinang mais bukas. Masyadong magastos kung puro puting harina lang ang kinakain. Nang marinig ko ito, sobrang nalungkot ako. Lihim akong nanumpa na gaano man ako magdusa o gaano man ito kahirap, kailangan kong kumita ng malaking pera. Hahangaan lang ako kung may pera ako. At pera ang magtatakda ng katayuan ko sa pamilyang ito. Kapag may pera na ako, hindi na ako mamaliitin ng biyenan ko. Sa halip, titingalain niya ako. Noong 2011, nagbukas kami ng asawa ko ng tindahan ng almusal. Noong una, ayaw kong kumuha ng dagdag na tauhan. Kaya bumabangon ako ng 11:00 ng gabi para magtrabaho. At sinusubukan kong ihanda ang pagkain bago ang oras ng almusal.
2 oras lang ang oras ng almusal at kapag hindi ka naghanda ng sapat, mauubusan ka. Maganda naman ang negosyo noon at nakakaipon ako ng 10,000 yuan sa isang taon. Dahil sa pagtatrabaho ng nakayuko sa loob ng maraming taon, nagsimulang sumakit ang batok ko. Kapag lumalala, minamasahe ko ng aking kamao ang bahaging iyon na medyo nakakabawas ng sakit, kaya hindi ko na ito sineryoso. Noong 3 taon, isang araw, nakaramdam ako ng pagkahilo, pagkalutang, at nasusuka ako. Sinamahan ako ng asawa ko sa ospital para magpa-check up. Sabi ng doktor, ang pagkahilo ko at pakiramdam na nasusuka ako ay dahil sa cervical spondylosis. At hindi na raw ako pwedeng yumuko ng matagal. Kung lalala raw ito, hindi na ako makakagawa ng kahit ano. Wala akong nagawa kundi kumuha ng isa pang tauhan. Kalaunan, para kumita ng mas maraming pera, nagdagdag ako ng ilan pang pang-almusal na pagpipilian. At sa pagdami ng pagpipilian, lalo pa akong naging abala. Natutulog ako bandang 7:00 ng gabi at bumabangon para magtrabaho pagkalipas lang ng 11:00 ng gabi. Kaya mga 4 na oras lang ang tulog ko sa isang araw. Abala ako sa pagbebenta ng almusal, pero ako mismo ay walang oras para kumain. At kapag nakatapos na akong magbenta ng almusal, oras na ng tanghalian. Araw-araw, sobrang abala ako na hindi ako nakakakain hanggang pagkalipas ng 3:00 ng hapon. At pagkakain ko, kailangan ko nang ihanda ang mga supply para sa susunod na araw. Pagkatapos ng bawat araw, sumasakit ang mga paa, baywang at likod ko. Pakiramdam ko sa mga binti ko ay parang nakatayo ako sa yelo. Sobrang lamig na nawala na ng lahat ng pakiramdam. Gayunpaman, nagtiimbagang ako at nagpursigi para kumita ng pera. Sabi nga sa kasabihan, kailangang tiisin ng isang tao ang pinakamatinding hirap para maging pinakadakila sa mga tao. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap, kumita kami ng daan-daang libong yuan at nakabili ng bahay at kotse. Nakita ng mga biyenan ko na yumaman na kami at lagi na kaming binabati ng nakangiti. Masaya rin bumabati sa amin ang aming mga kamag-anak at kaibigan. Tuwing pumupunta ako sa bahay ng mga biyenan ko, gustong-gusto ko yung pakiramdam na ako ang sentro ng atensyon. Pinakita lang nito sa akin na talagang pera ang nagtatakda ng katayuan mo. Mas may dignidad at prestihiyo ang pagtrato sa mga tao kapag may pera sila. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagtatrabaho mula bukang liwayway hanggang dapit hapon noong mga taong iyon, at sa palagiang pagpupuyat, nagkasakit sa puso ang asawa ko. At ang kanyang stent surgery ay nagkahalaga ng 100 at 60,000 yuan para sa isang operasyon. Sobrang pagod ko rin kaya araw-araw sumasakit ang cervical at lumbar vertebrae ko. At kapag humihiga ako sa kama sa gabi, walang parte ng katawan ko ang hindi masakit. Minsan, kapag inaatake ako ng cervical spondylosis, nahihilo ako, takot gumalaw, at tumalabo ang isip ko. Hindi pa iyon ang pinakamalala. Ang pinakamalala ay ang allergy ko sa harina. Bahing ako ng bahing sa tuwing may harina sa paligid at kapag malala na, parang may hika na ako. Sobra akong hindi komportable dahil hirap na hirap akong huminga. Kailangan kong magsuot ng 5 o 6 na patong na mask sa tuwing nagtatrabaho ako at lalo na sa pinakamaiinit na araw ng tag-araw. Dahil sa suot kong makapal na mask, pinagpapawisan ang buong mukha ko. Hindi ko maipaliwanag kung gaano iyon kahindi komportable. Pero para magmukhang kagalang-galang sa harap ng iba, kailangan kong magdusa ng palihim. Nagpursige ako, gaano man ito kahirap, o gaano man ako nagdusa.
Sa pagtatapos ng 2018, 8 taon ko nang pinapatakbo ang tindahan ng almusal. Dahil nagsulputan na ang mga tindahan ng almusal sa bawat subdibisyon, hindi na ganoon kasikat ang tindahan namin sa pamilihan sa umaga at pahina ng pahina ang negosyo kada taon. Nakita kong hindi na ito uubra. Nag-loan ako para mabili ang bahay at kotse ko at sa ganitong paraan, halos wala akong naiipon bawat taon. Para makapag-ipon pa, nagbukas ako ng isa pang tindahan. Ang asawa ko ang nasa lumang tindahan at ako naman ang nasa bago. Pagod na pagod kami at inaantok sa pagtatapos ng bawat araw at minsan, sa sobrang antok, napapatungo na lang ako sa mesa para umidlip. Dahil may sakit sa puso ang asawa ko at may stent operation, hindi siya pwedeng magtagal sa tindahan. Pero kahit ganoon, hindi namin sinukuan ang ideya ng pagkita ng pera. At nagpursigi kami sa pagtatrabaho kahit may sakit kami. Noong panahong iyon, para akong trumpo, umiikot ng walang tigil at hindi makakain o makatulog ng maayos. Minsan, naiisip ko, ano ba ang saysay ng buhay? Araw-araw nagpapakapagod ako sa katatrabaho para sa pera. Maaaring hangaan ka ng mga tao kapag mayaman ka, pero mamamatay ka rin sa huli. Ano ang saysay nito? Naramdaman ko na labis akong walang magawa at hungkag ang kalooban ko at madalas kong iniisip, kailan kaya matatapos ang ganitong buhay? Gayunpaman, dahil wala ng ibang paraan, kinailangan ko na lang magpatuloy na mamuhay ng ganoon. Kalaunan, natuklasan kong malaki ang kita ng mga Chinese restaurant. Kaya ipinasa ko sa iba ang mga tindahan ng almusal at naghanda akong magbukas ng Chinese restaurant. Habang pinapaayos ang lugar, hindi ko inaasahan, matapos maapektuhan ang kanyang emosyon, bumalik ang sakit ng asawa ko at naospital siya. Sabi ng doktor, dahil sa sakit niya ay hindi siya dapat mapagod, magalit, o masyadong ma-stress. Nakita ko na sa kondisyong ito ng asawa ko, kahit makalabas siya ng ospital, hindi na siya makakapagnegosyo. Wala akong nagawa kundi ipasa sa iba ang restaurant na halos tapos na ang pagpapaayos. Nalugi ako ng mahigit 200,000 yuan noong panahong iyon, at nahiya akong humarap sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Pakiramdam ko, siguradong mamaliitin at pagtatawanan ako ng mga nakakakilala sa akin. Noong 2019, nanghiram ako ng 100,000 yuan sa mga kamag-anak ko para mamuhunan sa isang proyekto. Pero sa huli, inaresto ang boss ng proyekto. Natulala ako noon. Kumikita ang ibang tao ng 100,000 sa pamumuhunan. Bakit ganito ang naging resulta sa akin? Gumuho ang pangarap kong yumaman ng ganoon na lang at wala na akong mailuha. Pagkatapos, nag-imbestiga ulit ako para magsimula ng ibang negosyo. Pero lahat ay nangangailangan ng puhunan. Kanino pa ako makahihiram ng pera? Nakahiram na ako sa lahat ng kamag-anak ko para mamuhunan dati. At ngayon ay wala na akong mahihiraman. Naisip ko ang mga bayarin sa loan ng kotse at bahay. At ang allowance ng anak ko sa pag-aaral. Ano na ang gagawin ko? Pagkalabas ng asawa ko sa ospital, para siyang may Alzheimer's disease. At hindi siya nakakatulong sa akin kahit kaunti. Kailangan ko pa siyang alagaan. Noong mga araw na iyon, sobrang nag-aalala ako, kaya hindi ako makakain o makatulog at naghihinagpis ang puso ko. Minsan, gusto ko na lang mamatay para matapos na. Pero naiisip ko ang mga utang na hindi pa nababayaran, ang anak kong hindi pa nakakapagtapos, at ang asawa kong may sakit pa. Kung mamamatay ako, hindi ba't katapusan na ng pamilyang ito? Hindi ba't malulugmok sa hinagpis ang anak ko? Hindi ako pwedeng mamatay. Noong panahong iyon, pakiramdam ko talaga,
Hindi ko kayang mabuhay pero hindi ko rin kayang mamatay. Kapag hindi ako makatulog sa gabi, tahimik na lang akong umiiyak. Binalikan ko ang mga taon na nagpakahirap ako sa pagtatrabaho para lang mamuhay ng marangya at naging alipin ako ng pera. Pero sa huli, nawala ang lahat ng pinaghirapan kong pera, pinahirapan ng sakit ang asawa ko, at baon kami sa malalaking utang. Talagang nauwi kami sa wala. Para kaming sumalok ng tubig gamit ang bayong. Ano ang saysay ng ganitong pamumuhay? Hindi ko talaga maintindihan ang tanong na ito at walang makapagbigay sa akin ng sagot. Nang hindi ko na alam ang gagawin, napag-usapan namin ng asawa ko na hanapin ang nanay ko para magsimula kaming manampalataya sa Diyos. Sa totoo lang, nagpatotoo na sa akin ang nanay ko tungkol sa gawain ng Diyos sa mga huling araw noong 2 taon namin sa pagtitinda ng almusal. Sa puso ko, naniniwala naman akong may Diyos, pero sobrang abala ng negosyo noon na niwala na akong oras para kumain o matulog, lalo pa ang manampalataya sa Diyos. Kaya tinanggihan ko ito. Pero sa pagkakataong ito, matapos ang ilang panahon ng pagsisiyasat, formal naming tinanggap ng asawa ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw noong Agosto 2020. Bagamat walang wala kami noon, nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos araw-araw at napuno ng galak at kapayapaan ang puso ko. Isang araw, may nabasa akong isang sipi ng mga salita ng Diyos na lubos na nakaantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang gawaing isinasakatuparan sa panahon ng mga huling araw ay ang gawain ng panlulupig. Hindi ito paggabay sa lahat ng tao sa lupa na mamuhay ng kanilang buhay sa lupa, kundi ang konklusyon ng di nasisira at libu-libong taong buhay ng pagdurusa ng sangkatauhan sa lupa. Ito ay dahil ang mga huling araw ay tungkol sa pagtatapos ng buong kapanahunan. Ito ay tungkol sa pagkumpleto at pagwawakas sa 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos at pagtatapos ng paglalakbay ng sangkatauhan sa buhay ng pagdurusa. Hindi ito tungkol sa pagdadala sa buong sangkatauhan tungo sa sunod na kapanahunan o pagpapahintulot sa buhay ng sangkatauhan na magpatuloy. Wala iyang kabuluhan para sa aking plano ng pamamahala o para sa pag-iral ng tao. Kung ang sangkatauhan ay magpatuloy ng ganito, kung gayon, sa malaot madali, sila ay lalamunin ng buo ng masamang dyablo at iyong mga kaluluwa na nabibilang sa akin ay mawawasak sa kahuli-hulihan sa mga kamay nito. Ang aking gawain ay tatagal lamang ng 6,000 taon at ako ay nangako na ang pagkontrol ng masama sa buong sangkatauhan ay tatagal lang din sa loob ng 6,000 taon. Kaya, oras na. Hindi ko na ninanais na ipagpatuloy o ipagpaliban pa. Sa panahon ng mga huling araw, aking gagapiin si Satanas. Babawiin ko ang lahat ng aking kaluwalhatian at babawiin ko ang lahat ng kaluluwa sa lupa na kabilang sa akin upang itong mga kaluluwang naghihinagpis ay maaaring makawala sa dagat ng pagdurusa at sa gayon matatapos na ang aking buong gawain sa lupa. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang yugto ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga huling araw ay para wakasan ang buhay ng pagdurusa ng sangkatauhan at bawiin ang mga tao mula sa mga kamay ni Satanas para hindi na sila muling mapinsala nito. Sobrang saya ko at nakaramdam ako ng pagiging kabilang na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Naghirap ako ng husto sa mundo sa loob ng napakaraming taon. Walang mapagsabihan ang pasakit sa puso ko. Ang Diyos lang ang nakakaunawa sa pait at kawalan ko ng magawa. Sa pagkakataong ito, nakahanap na ako ng daan palabas. Iyon ay ang tanggapin ang kanyang pagliligtas. Naisip ko kung paanong, noong 2012, maraming beses na nagpatotoo sa akin ang nanay ko
na dumating na ang Diyos para magpahayag ng katotohanan sa gitna ng sangkatauhan sa mga huling araw para iligtas tayo. Gayunpaman, noon ay nahumaling ako sa pera at tinanggihan ko ang pagliligtas ng Diyos para mamuhay ng marangya. Sobrang nagsisi ako. Kung mas maaga kong tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, hindi sana ako nagdusa ng husto o nagtiis ng napakaraming hirap sa mundo. Ngayon, mapalad akong makalapit sa harap ng Diyos dahil dumating sa akin ang pag-ibig niya at nais akong iligtas ng Diyos at iahon mula sa dagat ng pagdurusa. Noon, ang tanging inaalala ko ay ang desperadong paghahanap ng pera at napakahirap at nakapapagod ang buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na pwedeng palampasin ang pagkakataong maligtas ng Diyos. Para akong may nasunggaban na salbabida. At gusto kong samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito para sundin ang Diyos ng buong puso at tumigil na sa pamumuhay para sa pera. Pagkatapos niyon, madalas akong makipagtipon sa mga kapatid para makipagbahaginan tungkol sa mga salita ng Diyos at talagang naging panatag at payapa ako. Sa isang pagtitipon noong tagsibol ng 2021, batay sa mga salita ng Diyos, nagbahaginan kami tungkol sa kung paano ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang para pinsalain ang mga tao. Nang marinig ko ito, pakiramdam ko ay napaka-partikular nito sa kalagayan ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa katunayan, gaano man kainggrande ang mga adhikain ng tao, gaano man kamakatotohanan ang mga pagnanais ng tao, o gaano man maaaring kaangkop ang mga ito, ang lahat ng gustong matamo ng tao, ang lahat ng hinahanap ng tao, ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang mahalaga sa bawat tao sa buong buhay nila, at ang mga ito ay mga bagay na binabalak na ikintal ni Satanas sa tao. Ano ang dalawang salitang ito? Ang mga ito ay kasikatan at pakinabang. Gumagamit si Satanas ng isang napakabanayad na paraan, isang paraan na lubos na naaayon sa mga kuro-kuro ng mga tao at na hindi masyadong agresibo para magdulot sa mga tao na tanggapin nila nang hindi nila namamalayan ang mga paraan at batas nito ng pananatiling buhay, magkaroon ng mga layon sa buhay at direksyon sa buhay at magtaglay ng mga adhikain sa buhay. Gaano man tila katayog pakinggan ang mga paglalarawan ng mga tao sa kanilang mga adhikain sa buhay, ang mga adhikain na ito ay palaging umiikot lamang sa kasikatan at pakinabang. Ang lahat ng hinahabol ng sino mang dakila o sikat na tao, o sa katunayan, ng sino mang tao, sa buong buhay niya ay nauugnay lang sa dalawang salitang ito, kasikatan at pakinabang. Iniisip ng mga tao na sa sandaling magkaroon sila ng kasikatan at pakinabang, may kapital sila para magtamasa ng mataas na katayuan at malaking kayamanan at upang magsaya sa buhay. Iniisip nila na sa sandaling mayroon na silang kasikatan at pakinabang, may kapital na sila para maghangad ng kasiyahan at makibahagi sa walang pakundangang pagtatamasa ng laman. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito na ninanais nila, ang mga tao ay kusang loob at di namamalayang ibinibigay kay Satanas ang kanilang mga katawan, puso, at maging ang lahat ng mayroon sila, kasama na ang kanilang kinabukasan at kapalaran. Ginagawa nila ito ng walang reserbasyon, niwala ni isang sandali ng pagdududa, at hindi kailanman nalalaman na bawiin ang lahat ng minsang mayroon sila. Mapapanatili ba ng mga tao ang anumang kontrol sa kanilang mga sarili sa sandaling isuko na nila ang kanilang sarili kay Satanas at maging tapat dito sa ganitong paraan? Tiyak na hindi. Sila ay ganap at lubos na kontrolado ni Satanas. Sila ay ganap at lubos na nalugmok sa putikang ito at hindi magawang mapalaya ang kanilang mga sarili.
Kapag ang isang tao ay nasadlak sa kasikatan at pakinabang, hindi na nila hinahanap ang kung ano ang maliwanag, ang makatarungan, o ang mga bagay na iyon na maganda at mabuti. Ito ay dahil masyadong malakas ang pang-aakit sa mga tao ng kasikatan at pakinabang, at ang mga ito ay mga bagay na pwedeng hangarin ng mga tao nang walang katapusan sa buong buhay nila at maging sa magpasawalang hanggan. Hindi ba't ito ang aktwal na sitwasyon? Pera ang nagpapaikot sa mundo. Ito ba ay isang kalakaran? Hindi ba't mas makapangyarihan ito kaysa sa mga kalakaran sa moda at masasarap na pagkain na inyong binanggit? Pilosopiya ni Satanas ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Napakalaganap nito sa gitna ng mga tao sa bawat lipunan. Maaari ninyong sabihin na ito ay isang kalakaran. Ito ay dahil ikinintal ito sa puso ng bawat isang tao, na sa una ay hindi tinanggap ang kasabihang ito, ngunit pagkatapos ay binigyan ito ng tahimik na pagtanggap noong maranasan na nila ang tunay na buhay at nagsimula nilang maramdaman na totoo nga ang mga salitang ito. Hindi ba ito proseso ni Satanas na ginagawang tiwali ang mga tao? Marahil, ang mga tao ay may magkakaibang antas ng kaalamang batay sa karanasan sa kasabihang ito. Ngunit ang lahat ay mayroong magkakaibang mga antas ng interpretasyon at pagkilala sa kasabihang ito batay sa mga bagay na nangyari sa kanilang paligid at sa kanilang mga sariling karanasan. Hindi ba't ganito ang sitwasyon? Gaano man kalalim ang karanasan ng isang tao sa kasabihang ito, anong negatibong epekto ang naidulot nito sa puso niya? Ito ay na ang mga tao sa mundong ito, at masasabing kasama rito ang bawat isa sa inyo, ay nagbubunyag ng isang bagay mula sa kanilang disposisyon. Ano ito? Ito ay ang pagsamba sa pera. Madali bang alisin ito sa puso ng mga tao? Hindi. Hindi ito madali. Nagpapakita ito na malalim talaga ang paggawang tiwali ni Satanas sa tao. Ginagamit ni Satanas ang pera para akitin ang mga tao at ginagawa niyang tiwali silang lahat para sumamba sa pera at mga material na bagay. At paano na ipapamala sa mga tao ang pagsambang ito sa pera? Hindi ba't iniisip ninyo na sa mundong ito ay hindi kayo mabubuhay kung walang pera at na hindi ninyo kakayanin kahit isang araw kung walang pera? Kung gaano karaming pera mayroon ang mga tao, ang nagtatakda kung gaano kataas ang kanilang katayuan at kung gaano sila kagalang-galang. Nararamdaman ng mahihirap na hindi nila kayang magtaas noo. Samantalang ang mayayaman ay may mataas na katayuan, taas noo, at kayang magsalita ng malakas at mamuhay sa paraang mapagmataas at walang pagpipigil. Ano ba ang dinadala ng kasabihan at kalakarang ito sa mga tao? Hindi ba totoo na handa ang maraming tao na gumawa ng anumang sakripisyo para kumita ng pera? Hindi ba't ang maraming tao ay nawawala ng kanilang dignidad at integridad sa paghahanap ng mas maraming pera? Hindi ba marami ang mga taong nawawala ng pagkakataon na gawin ang kanilang tungkulin at sumunod sa Diyos para lamang sa pera? Hindi ba ang pagkawala ng pagkakataong matamo ang katotohanan at maligtas ang pinakamalaki sa lahat ng nawala sa mga tao? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang para kontrolin ang mga tao at ikintal sa kanila ang iba't ibang panuntunan para mabuhay. Tulad ng, hindi kalahatan ang pera, ngunit kapag wala ito, wala kang magagawa. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Ang tao ay namamatay para sa kayamanan gaya ng mga ibon para sa pagkain, at una ang pera. Namumuhay ang mga tao ayon sa mga satanikong laso na ito, at itinuturing nilang layunin ng kanilang paghahangad ang kasikatan at pakinabang. Desperado nila itong hinahangad, hindi ako eksepsyon. Noong bata pa ako,
Nakita ko ang mga kamag-anak at kaibigan ko na bumibisita sa bahay namin tuwing bagong taon ng mga Tsino at sa lahat ng kapistahan. At alam kong nambobola at sumisip-sip sila sa pamilya ko dahil may kaya ang mga magulang ko. Tulad nga ng kasabihan, kapag mahirap ka sa lungsod, walang pumapansin sa iyo. Pero kapag mayaman ka sa kabundukan, may mga kamag-anak kang lilitaw na hindi mo alam na mayroon ka. Ang mga satanikong laso na ito at mga panuntunan para mabuhay ay malalim na naitanim sa puso ko. Pagkatapos kong ikasal, matapobre ang biyanan kong babae. At sumisip-sip siya sa pamilya ng hipag kong panganay dahil may kaya sila. Nang makita niyang hindi kami gaanong kumikita, pinupunan niya kami kahit may ibang tao at buong araw siyang nakasimangot na para bang may pagkakautang kami sa kanya. Dahil dito, naniwala ako na pera ang nagtatakda ng katayuan mo at na pwedeng mabuhay ang mga tao nang wala ang anumang bagay maliban sa pera. Sa pamamagitan lang ng pera ka magkakaroon ng magandang material na kasiyahan, hahangaan, at kaiinggitan ng iba at mamumuhay ng may dignidad. Namuhay ako ayon sa mga walang katotohanang pagpapahalaga at pananaw sa buhay na ito. At nagpakapagod ako sa katatrabaho mula umaga hanggang gabi para kumita ng pera. Hindi ako tumitigil para magpahinga kahit sumasakit ang lumbar at cervical vertebrae ko. At nagpursige ako sa pagtatrabaho sa kabila ng malala kong allergy sa harina. Kumita ako ng pera at natamasa ko ang mga benepisyong dala ng pera. Ang mga kapitbahay at ang biyanan ko ay pawang binabati ako ng nakangiti at nasiyahan ang aking banidad. Gayunpaman, ako lang ang nakakaalam ng pait at sakit sa likod nito. Ang mas nakakalungkot pa, desperado akong nagtrabaho para kumita ng pera pero sa huli ay nauwi pa rin ako sa wala. Hindi lang iyon, pinahirapan ng sakit ang asawa ko. At sumasakit din ang cervical at lumbar vertebrae ko. Hindi maipahayag sa salita ang sakit sa katawan at kaluluwa ko. Lahat ng ito ay sanhi ng paghahangad ko ng pera, kasikatan at pakinabang. Ngayon ko lang naunawaan na mali ang mga layuning hinangad ko at ang perspektiba ko sa buhay. Nasa likod ng lahat ng ito ang mga pakana ni Satanas. Gusto lang ni Satanas na magtrabaho ako ng husto para kumita ng pera at mamuhay para sa pera, kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, hindi ako makalalapit sa Diyos at makatatanggap ng kanyang pagliligtas. Ito mismo ang lihim na mapanirang intensyon ni Satanas. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas niya sa akin. Kung hindi dahil sa pananampalataya sa Diyos, nagpatuloy sana ako sa pagtatrabaho ng husto para kumita ng pera. At baka isang araw ay nawalan na ako ng buhay dahil dito. Nagpapasalamat ako sa paglalantad ng mga salita ng Diyos na tumulong sa aking makita ng malinaw ang lihim na mapanirang intensyon ni Satanas. Na gamitin ang pera, kasikatan at pakinabang para pinsalain ako at gawing tiwali. Ngayon, gusto ko na lang manampalataya sa Diyos ng buong puso at hangarin ang katotohanan at hindi na muling malinlang ni Satanas at magpatuloy lamang na habulin ang pera. Minsan, napapaisip ako. Nagsikap ako ng husto noong mga taon na iyon. Pero sa huli, wala akong kinita at nagkautang pa ako ng malaki. Bakit napakasakit ng buhay ko? Sa paghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang kapalaran ng tao ay nasa kontrol ng mga kamay ng Diyos. Ikaw ay walang kakayahang kontrolin ang iyong sarili. Kahit na parating nagkukumahog at nagpapakaabala ang tao para sa kanyang sarili, nananatili siyang walang kakayahan na kontrolin ang kanyang sarili. Kung kaya mong malaman ang iyong sariling kinabukasan, kung makokontrol mo ang iyong sariling kapalaran, matatawag ka pa rin bang isang nilikha? Ang hantungan ng tao ay nasa mga kamay ng lumikha. Kaya paano makokontrol ng tao ang kanyang sarili?
Ipinaintindi sa akin ng mga salita ng Diyos na ang buhay ng isang tao ay nasa mga kamay ng Diyos. Gaano man kasipag magtrabaho ang mga tao o gaano man sila kaabala, hinding-hindi nila makukuha ang gusto nila kung hindi ito ipagkakaloob ng Diyos sa kabila ng lahat ng kanilang pagmamadali at pag-aapuhap. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng taon na iyon, lumalabas ako ng maaga at umuuwi ng gabi araw-araw at wala akong pakialam kung gaano ako nagdusa o kapagod. Nagsikap lang ako para kumita ng pera dahil gusto kong mamuhay ng marangya at hangaan ng iba. Ginusto kong baguhin ang kapalaran ko gamit ang sarili kong abilidad, pero sa huli, pinahirapan kami ng sakit ng asawa ko at ang tanging nakuha namin ay kahungkagan. Ngayon ko na napagtanto na hindi natin kontrolado ang ating buhay. Kung gaano karaming pera ang kinikita natin, ay hindi nakadepende sa kung paano tayo nagtatrabaho gamit ang ating mga kamay, kundi sa kataas-taasang kapangyarihan at paunang pag-orde ng Diyos. Kasabay nito, naramdaman ko rin ang masisidhing layunin ng Diyos. Kung hindi ko naranasan ang kapaitan at kawalang magawang ito sa buhay, hindi sana ako lumapit sa harap ng Diyos. Noong 2012 pa, ipinangaral sa akin ng nanay ko ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Pero puro pagkita lang ng pera ang inisip ko at hindi ko ito tinanggap. 8 taon pa ang lumipas bago ako lumapit sa Diyos, pero hindi ako inabandona ng Diyos dahil sa aking kamangmangan at paghihimagsik. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Dapat akong tumayo ng wasto sa posisyon ng isang nilikha at ipagkatiwala ang nalalabing bahagi ng aking buhay sa Diyos. Nagpapasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Mula noon, binabasa ko na ang mga salita ng Diyos sa tuwing may libre akong oras at naging napakamakabuluhan ang bawat araw ko. Kalaunan, umupa ako ng maliit na pwesto sa pamilihan sa umaga para magbenta ng inihaw na mani para kumita. Bagamat hindi na ako kumikita ng kasinlaki ng dati, hindi na ako ganoon kaabala. At may oras na ako para gawin ang tungkulin ko. Naisip ko ang mga utang mula sa dati kong pamumuhunan na hindi ko pa nababayaran. At naisip kong ibenta ang bahay ko para mabayaran ang mga utang ko. Ipinanalangin ko sa Diyos at ipinagkatiwala sa Kanya ang mga problemang ito. Kalaunan, naging napakabilis ng pagkakabenta ng bahay at nabayaran ang bahagi ng utang. Mula noon, pumupunta na ako sa mga pagtitipon pagkatapos kong magsara ng pwesto araw-araw at kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos at ginagawa ang tungkulin ko kasama ang mga kapatid. Noong kalagitnaan ng Pebrero 2024, tinawagan ako ng nakababata kong kapatid para sabihing ibinebenta ang tindahan ng isang kamag-anak namin. Pagkatapos ibawas ang mga gastos, kikita ako ng mahigit 100,000 yuan sa isang taon at hindi ko kailangang magmadali sa pagbabayad para sa tindahan. Pwede ko munang simulan ang negosyo at saka magbayad kapag kumita na ako. Nang marinig ko ito, nasabik ako. Napakaganda nito. Mahigit 10 taon na ang tindahang ito at mayroon na itong mga suki. Hindi ko kailangang maglabas ng kahit 1 sentimo sa simula at kikita na ako agad. Kung magtatrabaho ako roon ng ilang taon, hindi ko lang mababayaran ang lahat ng utang ko. Magkakaroon ng pera para sa kasal ng anak ko at para sa aking pagriretiro. Unti-unti ko na ring mababalikan ang prestihiyosong buhay na iyon. Pero may naisip din ako. Hindi. Hindi ba't nangangahulugan iyon na babalik lang ako sa dati kong buhay? Sa wakas ay nakalaya na ako mula sa mga pagpapahirap ni Satanas. Hindi ako pwedeng bumalik. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng pagkita ng pera at paggawa ng tungkulin, pipiliin ko ang tungkulin ko. Sa oras na ito, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos
na nabasa ko sa isang nakaraang pagtitipon at hinanap ko ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, makontento na sa pagkakaroon lang ng pagkain at damit. Tama ba ang pahayag na ito? Tama ito. Bakit? Una, dapat maunawaan ito ng isang tao. Kung ang isang tao ay namumuhay sa buong buhay niya para lamang sa mga bagay ng laman tulad ng pagkain, pananamit, at kasiyahan, mayroon bang anumang halaga ang gayong buhay? Wala. Dahil wala itong halaga, ano ang dapat hangarin at kamtin ng mga tao upang mamuhay ng isang buhay na may halaga? Dapat nilang hangarin ang katotohanan. Kung tatahakin ng mga tao ang landas ng paghahangad sa katotohanan, hindi ba't dapat nilang talikuran ang ilang bagay? Kung palaging nalilimitahan ang mga tao ng kung ano ang kakainin at isusuot, at palaging kumakapit sa mga kasiyahan ng laman, kaya pa rin ba nilang hangarin at kamtin ang katotohanan? Hindi. Sa makatwid, tama ang pahayag na makontento na sa pagkakaroon lang ng pagkain at damit. Sa partikular, para sa mga naghahangad sa katotohanan, napakahalaga nito. Malaki ang pakinabang nito sa paghahangad at pagkamit ng katotohanan. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng pagkain at damit? Upang matiyak na patuloy na mabubuhay ng normal ang katawan. Ano ang layunin ng patuloy na pagkabuhay? Hindi ito para sa kapakanan ng kasiyahan ng laman, ni para sa kapakanan ng pagtatamasa sa takbo ng buhay, at lalo namang hindi ito para sa kapakanan ng pagtatamasa ng ilan sa mga bagay na nararanasan ng isang tao sa buhay. Lahat ng ito ay hindi mahalaga. Kung gayon, ano ang pinakamahalagang bagay? Kinapapalooban ito ng kung anong mga bagay ang dapat gawin ng isang tao na pinakamahalaga, pinakamakabuluhan, at makakapagkamit sa pagsang-ayon ng lumikha. Dapat tahakin ng isang tao ang landas ng pananampalataya sa Diyos at paghahangad sa katotohanan, at tuparin ang sarili niyang mga tungkulin. Bilang isang tao, anuman ang trabahong iyong ginagawa, isa kang nilikha. Dapat gawin ng mga nilikha ang mga bagay na nararapat nilang gawin at ang mga bagay na hinihingi ng Diyos na gawin nila. Ito ang pinakamahalaga. Kaya, anong mga bagay ang ginagawa ng mga nilikha na mahalaga? Bawat nilikha ay may isang atas na ipinagkatiwala sa kanila ng lumikha, isang misyon na dapat nilang tuparin. Itinakda ng Diyos ang tadhana ng buhay ng bawat tao. Anumang misyon ang paunang inorde ng Diyos na dapat nilang tapusin sa kanilang buhay, iyon ang dapat nilang gawin. Kung gagawin mo ito ng maayos, kung gayon, kapag sa huli ay tumayo ka sa harap ng Diyos para iulat ang iyong pagampan, magbibigay ang Diyos ng isang kasiyasiyang sagot. Sasabihin niya na ang buhay na iyong ipinamuhay ay mahalaga at mabunga, na ginawa mong buhay mo ang mga salita ng Diyos, at sa gayon ay isa kang nilikha na pasok sa pamantayan. Ipagpalagay, gayunpaman, na ang iyong buong buhay ay tungkol lamang sa pamumuhay, pakikibaka, at pagsasakripisyo alang-alang sa pagkain, pananamit at kasiyahan. At kapag sa huli ay tumayo ka sa harap ng Diyos at nagtanong siya, gaano karami ang natupad mo sa gampanin at misyon ng buhay na ito na ibinigay ko sa iyo? Bibilangin mo ang lahat ng ito at matutuklasan mo na ginugol mo ang lakas at oras ng iyong buhay sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya. Sa kabila ng pananampalataya sa Diyos sa loob ng ilang taon, hindi mo natupad ang iyong tungkulin, lalo namang hindi ka nakapaghanda ng anumang mabubuting gawa. Sa kasong iyon, hindi ba't wala kang naisakatuparan sa buhay na ito? Mahirap dumating ang pagkakataong gawin ang iyong tungkulin, ngunit sinira mo ito sa pamamagitan ng hindi pag-aasikaso sa iyong marapat na gawain. Bagamat handa kang hangarin ang katotohanan, hindi ka nagbabayad ng malaking halaga
at kaya hindi ka magkakamit ng anumang bagay. Kapag sinusubok ka ng Diyos sa huli, hindi magiging buhay mo ang kanyang mga salita at ikaw pa rin ang dating Satanas. Ang paraan mo ng pagtingin sa mga bagay at ang paraan mo ng pagkilos ay pawang nakabatay pa rin sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao at sa mga tiwaling disposisyon ni Satanas, at ikaw ay ganap pa ring magiging mapanlaban sa Diyos at hindi ka ayon niya. Kung gayon, ikaw ay magiging walang silbi at hindi ka nagugustuhin ng Diyos. Mula sa puntong ito, hindi ka na magiging nilikha ng Diyos. Isa iyong kalunos-lunos na bagay. Sa makatwid, anuman ang propesyon na iyong ginagawa, hanggat ito ay legal, ito ay isinaayos at paunang inorde ng Diyos. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na sinusuportahan o hinihikayat ka ng Diyos na kumita ng mas maraming pera o magkamit ng malaking tagumpay sa propesyong ginagawa mo. Hindi ito sinasang-ayunan ng Diyos, ni hindi niya ito hinihingi sa iyo. Bukod dito, hindi kailanman gagamitin ng Diyos ang propesyon na iyong ginagawa para itulak ka tungo sa mundo at ibigay ka kay Satanas, nang sa gayon ay walang pakundangan kang maghahangad ng kasikatan at pakinabang. Sa halip, sa pamamagitan ng propesyon na iyong ginagawa, hinahayaan ka ng Diyos na tugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Iyon lang. Dagdag pa rito, sa mga salita ng Diyos ay sinabi na niya sa iyo ang mga bagay na tulad ng kung ano ang iyong tungkulin, ano ang iyong misyon, ano ang dapat mong hangarin, at ano ang dapat mong isabuhay. Ang mga ito ang mga halagang dapat mong isabuhay at ang landas na dapat mong tahakin sa buong buhay mo. Ano man ang propesyong iyong ginagawa, dapat kang makontento na sa pagkakaroon lang ng pagkain at damit. Napakahalaga nito. Kung hindi mo malinaw na nakikita ang puntong ito at iginigiit mong sayangin ang lahat ng iyong oras at lakas sa iyong propesyon at paghahanap ng kasikatan at tagumpay, mawawala sa iyo ang tungkuling dapat mong gawin at masisira ang mga pagkakataon mong maligtas. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na dapat makontento na ang isang tao sa pagkakaroon lang ng pagkain at damit. Dumarating ang mga tao sa mundong ito hindi para sa mga kasiyahan ng laman, kundi para gawin ang kanilang tungkulin bilang mga nilikha. Sa pagbabalik tanaw sa mga taon ng pagsisikap na kumita ng pera, muntik na akong mamatay. At ang Diyos ang nagligtas sa akin mula sa mga pagpapahirap ni Satanas. Sa pagpunta sa sambahayan ng Diyos para makipagtipon at magbasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko kung ano ang dapat hangarin ng mga tao para magkaroon ng pinakamakabuluhang buhay. Labis na napanatag ang puso ko. Ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera, kasikatan, o pakinabang. Ang perang kinikita ko sa pagbebenta ng inihaw na mani ngayon ay hindi gaanong malaki, pero sapat na para sa aking ikabubuhay. At pag-uwi ko ay nakadadalo pa rin ako sa mga pagtitipon at nagagawa ang aking tungkulin. Kung magpapatakbo ako ng tindahan, paano ako magkakaroon ng oras para manampalataya sa Diyos at gawin ang aking tungkulin? Hindi ba't mangangahulugan iyon na kailangan kong talikuran ang aking mga tungkulin at bumalik sa aking dating mga gawi? Hindi na ako maaaring mabuhay para sa pera, kasikatan o pakinabang. Iyon ay paghuhukay ng sarili kong libingan. Kailangan kong makinig ng mabuti sa mga salita ng Diyos at tuparin ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha habang may sapat na pagkain at pananamit. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ng kahulugan ang buhay. Kaya naman, mariin kong tinanggihan ang aking kapatid. Ngayon ay abala na ako sa aking mga tungkulin sa halos buong araw at labis na panatag ang aking puso. Hindi na tulad ng dati na namumuhay ako para sa pera, kasikatan at pakinabang at pakiramdam ko ay lubos akong miserable at walang magawa. Salamat sa Diyos sa kanyang pagliligtas.
Sana ay makatulong sa inyong lahat ang karanasan ng sister na ito na gumagabay sa atin para mapagtanto kung ano talaga ang pinakamakabuluhang paghahangad sa buhay. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.